Hello grade 11 students! Welcome to Math Like TV. Ngayon po ang video ito aking tuturo sa inyo kung paano ang pag-simplify o pag-solve dito sa Sigma notation. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay merong matutunan. Bago nating simulan, tayo muna ay mag-pray. Dear God, as we begin this lesson today, we thank you for the gift of learning and the chance to explore the world around us. Please be with us, guide our minds, and help us to understand and remember what we learn. Bless our teachers and make this time of learning fun and exciting. In Jesus' name, we pray. Amen. Ngayon, ating nang simulan. Ang sabi sa ating direction, find the sums of the following sigma notation. Ang given value ng mga range are x sub 1 equals 2, x sub 2 equals 3, x sub 3 equals 4, x sub 4 equals negative 2, x sub 5 equals 1, x sub 6 equals negative 3. Ito ngayon ang ating isa-substitute itong mga value na range dito sa mga given na formula o role dito sa sigma notation. Okay, number 1. Ating hanapin ang kanyang sum dito. So, ang kanyang given, wala pong naka-indicate na lower and upper limits. Only ito lang ang kanyang role na given or formula. Take note, pag wala kayong nakitang naka-indicate na lower and upper limit, ibig sabihin, tayo lamang ay magsa-sum up. Pag sinabing sum up, ang given na ito ay ating lang ipag-add. Okay? So, mula sa x sub 1, ang given value na range, hanggang sa x sub 6. Okay? Ganito po. Yan na. Ngayon, ating nang substitute ang mga given value. Okay? Sa mga variable na ito. Ganito po. As you can see, makikita natin na nakatapat, okay, sa bawat variable ang kanyang value, given value, okay? Yung x sub 1 that is 2, x sub 2 that is 3, x sub 3 that is 4, x sub 4 that is negative 2, x sub 5 that is 1, x sub 6 that is negative 3. Ngayon, bago tayo mag-add, ating munang simplify itong mayroong close parenthesis na mayroong sign. Okay, itong positive, pag multiply mo dito sa negative, ito ay magiging negative. That is negative 2. Itong positive, pag multiply mo ito sa negative, ito ay magiging negative. So, that is negative 3. So, ganito na po ang kanyang result. Compare lang natin yung mga positive. Then, tayo ngayon ay mag-add na. Ngayon, kung mayroon na minus sign, magsasubtract tayo. Okay? So, that is 2 plus 3, that is 5, plus 4, that is 9, minus 2, that is 7, plus 1, that is 8, minus 3, that is 5. Okay? So, ang answer dito ay positive 5. Next, number 2, ang ating given. The summation of 2 times x sub I, where I ranges from 1 to 6. Okay? So, itong ating ngayon formula, 2 times x sub I. Ang ating naka-indicate na lower and upper limits, itong lower limits, starting point, ito yung 1. Then, yung ending point, itong 6, itong upper limits. Ganito po, atin ang substitute ang ating given na value 1 to 6. Substitute lang natin dito sa 2x. Okay, every x, ilalagay natin yung value of x. Ganito po. So ngayon, bago tayo mag-add, ating muna simplify itong mayroong close parenthesis. Multiply muna natin itong may close parenthesis para ma-remove yung kanyang close parenthesis. Ganito po. Then, mag-add na tayo at kung mayroon siyang naka-indicate na minus, magsasubtract tayo. 4 plus 6, that is 10, plus 8, that is 18. Then minus 4 kasi negative 4, that is 410. Then plus 2, that is 16. Then minus 6 kasi negative 6, that is positive 10. Okay, ito ang final answer. That is positive
10. Yan po Kamatlaik TV. In summary, to find the sum of a series in sigma notation, expand the notation by substituting the index variable into the expression for each value from the starting to the ending point, and then add all the resulting terms. You can also use specific formulas for arithmetic or geometric series, or the sum of natural numbers or squares of natural numbers. Okay, yan po Kamatlaik TV. Kaya ngayon, kung meron kang natutunan, pakipindot naman ang like. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakipindot naman ang subscribe, maging ang bell notification upang ikaw ay laging naka-update sa mga bagong video na upload sa aking channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.